Pinuntirya ako ng mga babae ko na disipulo. Sa Ruthless City, palasyo ng City Lord bulwagan ng konseho. Si Xurui ay nagsabi kay Zurulay na parusahan na ba ang mga manggagawang iyon na nag-aayos ng tirahan. Sila ay pinaghihinalaang gumagamit ng mga Shadow Stone upang lihim na kunan ako at ang aking mga kapatid na babae. Iyon ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ang Lady of Ruthless City, si Xurui, ang City Lord of Ruthless City, si Zurulay, ay nagsabi, "Aking ginang, hindi ba yon ay medyo sobra?" Sila ay nagdodokumento lamang ng kanilang trabaho. Huwag kang gumawa ng mas maraming gulo sa panahong ito. Sumigaw si Xurui, "Medyo sobra. Pinagdududahan mo ba ang banal na kagandahan ko at ng aking mga kapatid na babae? Hindi mo ba alam, kahit si Kuya G, ang pinuno ng sekta ng Supreme Sect, ay tinatrato kami ng may lubos na lambing?" Ang City Lord of Ruthless City, si Zurulay, ay nagsabi, "Hindi ito ang oras para sa pagtatalo na ito." Dumating na sina Han Jinyang at Ren Qianfan sa ating Ruthless City. Ang lahat ay nangyayari ng eksakto tulad ng hinulaan ng pinuno ng sekta na si Jay. Sumigaw si Xurui sa pagkadismaya, "Han Jinyang, hindi sinasabi mo bang talagang dumating si Yon Jinner?" Ang City Lord of Ruthless City, si Zurulay, ay pinagpapawisan at nagsabi, "Noong si Lady Ren ay isa pa ring kandidata para sa santa ng Hehuan Sect, ikaw ang personal na nagsanay sa kanya. Ang kanyang paghinto dito ay maaaring upang gantihan ka para sa iyong nakaraang kabaitan." Sabi ni Zurulay, "Hindi tiyak na hindi dapat nating sundin ang mga tagubilin ni Kuya G at gamitin ang pagkakataong ito upang alisin ang dalawa sa kanila." Sa ibang tagpo sa timog na labas ng Ruthless City, si Bai Qingling ay lumilipad sa itaas habang ang buong buwan ay maliwanag. Sinabi ni Bai Qingling sa sarili, "Kakaiba." Ayon sa orihinal na kwento, upang ligawan si Han Jinyang, ang manlalaro ay kailangang pumasok sa Peach Blossom Secret Realm sa Ruthless City. Bahagya ko lang nayalis si Shen Xinger sa daan ng ilang sandali, ngunit nasaan si Jinyang? Biglang may napansin si Bai Qingling na papalapit. Sinabi ni Bai Qingling, "Sino iyan?" Biglang niyakap si Bai Qingling ni Han Jinyang mula sa likuran, idinidiin ang kanyang malaki at malambot na dibdib laban sa kanya, habang tinatamasan niya ang sandali sa ilalim ng liwanag ng buong buwan. Sinabi ni Han Jinyang, "Makasalanang lalaki, hinahanap mo ba ako?" Sinabi ni Bai Qingling, "Bago tayo umalis, nangako ako sa iyo, ikaw at ako lamang." Nagulat si Han Jinyang, habang siya ay namumula at namamangha. Sinabi ni Bai Qingling, "Jinyang, bakit ka umiiyak?" Tumalikod si Han Jinyang at sinabi, "Ikaw huwag kang magtanong. Hindi ako sasagot." Sinabi ni Bai Qingling, "Ako eh. Kung gayon, hindi na ako magtatanong." Habang tahimik na namumula si Han Jinyang, pagkatapos ay itinulak niya si Bai Qingling at sinabi, "Hindi ka magtatanong? Kung gayon, sasabihin ko rin ito." Habang sila ay bumagsak sa lupa, sumigaw si Han Jinyang sa galit, "Bai Qingling, galit na galit ako sa iyo." Habang idinidiin ni Han Jinyang si Bai Qingling sa lupa gamit ang kanyang seksi na katawan, sinabi niya, "Noong panahong iyon, itinuring kitang isang banal na tagapagligtas, at gayon paman ay itinaboy mo ako. Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin niyan? Wala kang ideya kung ano ang aking naramdaman. Bakit mo ako kailangang tratuhin ng ganyan?" Habang kinakagat niya ang damit ni Bai Qingling sa pagkabigo. At sinabi, "Kung kinuha mo na lang sana ako noon, kahit na upang maging isa sa mga Cloud Kitchen human puppets, susundan kita ng walang pag-aalinlangan." Sinabi ni Bai Qingling, "Pagkatapos kitang tanggihan noon, sinabi mong bibigyan mo ako ng regalo upang baguhin ang aking isip. Iyon ang dahilan kung bakit mo ako dinala rito. Sinabi mo na sa tuwing binubuli ka ng ibang kandidata, si Xurui, pumupunta ka rito upang humanap ng aliw." Sinabi ni Han Jinyang, "Ang lugar na ito ang iyong pinakamahalagang safe haven, isang sagradong santuaryo ng iyong kaluluwa na walang sinuman ang pinapayagang pumasok. Ang bawat bulaklak na nooy na mulaklak dito ay isang layer ng mga depensa ng iyong puso." Habang nakaupo si Bai Qingling, sinabi niya, "Noong araw na yon, wala rin akong kapangyarihan. Ang pinakamahusay na magagawa ko ay subukang hindi maging isa sa mga depensa na yon." Sinabi ni Han Jinyang, "At ngayon?" Habang lumapit si Bai Qingling kay Han Jinyang, sila ay naghalikan. Nagulat si Han Jinyang habang namumula at nagsabi, "Ikaw." Hingal na hingal si Han Jinyang. Sinabi ni Bai Qingling, "Ito ang tunay na sagot ni Demon Lord Qingling sa Yon Jinner ng nakaraan." Lalong namula si Han Jinyang at nagsabi, "Inye." Habang kinakagat niya ang kanyang malambot at pinong mga labi, hinampas niya ang dibdib ni Bai Qingling sa pagkabigo at sinabi, "Masamang lalaki, makasalanang lalaki, demonyong lalaki, gago kang lalaki. Ano ang silbi ng paggawa nito ngayon?" Habang nakaupo siya sa kandungan ni Bai Qingling, sinabi ni Han Jinyang, "Para bang kaya pa nating magsimulang muli?" "Ile."
Tumayo si Bai Qingling at sinabi, ang sabi ko, kaya natin. Habang itinaas ni Bai Qingling ang kanyang kamay, bumuo siya ng isang malakas na enerhiya at pinaputok ito sa isang puno, pagkatapos ay sa isa pa. Biglang namukadkad ang mga bulaklak ng peach, at ang madilim na lugar ay naging mainit. Hinawakan ni Bai Qingling ang malambot at pinong mga kamay ni Han Jinyang at mahinang sinabi, isang mukha tulad ng mga bulaklak ng peach, nakangiti tulad ng unang simoy ng tagsibol. Nagtataka ako papayag kaya sige nang ren na pitasin ng Panginoong ito ang bulaklak mayong gabi. Habang hinila ni Bai Qingling si Han Jinyang palapit sa kanya, idinidiin ang kanyang malambot at kaakit-akit na katawan laban sa kanya. Sa ibang tagpo, sa tabi ng talon, ang nakatatandang disipulo ni Bai Qingling, si Feng Lixue, ay nagmumuni-muni sa isang bato sa harap ng isang talon. Sinabi ni Feng Lixue, iyong kamahalan, kung may problema, sabihin mo na lamang. Bakit ka papalihim? Sinabi ng Third Prince ng Great Chu Empire, si Lin Mo, sinabi lang ni Sister Lixue na dapat magpanatili ng distansya, kaya ako Habang kinakamot ni Lin Mo, ang Third Prince ng Great Chu Empire, ang kanyang ulo. Sinabi ng Third Prince ng Great Chu Empire, si Lin Mo, sa totoo lang, dumating ako ngayong gabi para magpaalam kay Sister Lixue. Pupunta ako sa Eastern Lands. Handa ka bang sumama sa akin? Nagtanong si Feng Lixue, ang Eastern Lands? Para saan? Tumugon ang Third Prince ng Great Chu Empire, si Lin Mo, ilang araw na ang nakalilipas, tinawag ako ng Holy One. Sinabi niyang ang mandate of heaven ay nagsisimula ng mag-iba, at ang tadhana ngayon ay pabor sa akin. Ang Third Holy Demon Slaying War ay malapit ng sumiklab. Si Qian ay nauna nang pumunta sa Eastern Lands para gawin ang kanyang hakbang. Ako pupuntahan kong patayin si Bai Qingling. Nagulat si Feng Lixue at tumingin sa Third Prince ng Great Chu Empire, si Lin Mo, habang sinasabi, Bai Qingling. Habang inaalala niya ang kanyang mukha. Tumayo si Feng Lixue at sinabi sa kanyang sarili, kung gayon. Kung ito ang kalooban ng tadhana, kailangan kong tuparin ang isang gawaing magbabago ng kapalaran. Pagkatapos ng lahat, sinabi ng lalaking iyon noon, ako ang disipulo na pinakakamukha niya. Sa ibang eksena, sa kwarto ni Lin Qianqian, bumuntong hininga siya habang nakahiga sa ibabaw ng isang body pillow sa kanyang kama. Tiningnan niya ang isang larawan ni Bai Qingling at bulong, Bai Qingling di. Habang kinukuskus ang kanyang katawan laban sa unan. Sinabi ni Lin Qianqian, kaya pala ganito ang itsura ng isang tunay na lalaki. Totoo naman na nabuhay ako ng walang kabuluhan hanggang ngayon. Namumula siya at hinaplos ang larawan ni Bai Qingling. Bigla, dumating si Ji Taimi at sinabi, ika-9 na prinsesa, narito si Brother Ji para iulat ang pinakabagong mga pag-unlad. Narito na sina Han Jinyang at Ren Qianfan sa Ruthless City. Ang step 1 ng plano, ang pagpatay sa kanila, ay magsisimula sa madaling panahon. Biglang yumakap ng mahigpit si Lin Qianqian sa unan at sinabi, ang plano na pumatay sa dalawa mula sa Asura Hall at i-frame si Bai Qingling, di ba? Totoo bang foolproof? Paano kung sakaling naglalakbay si Bai Qingling kasama si Han Jinyang? Tumugon si Ji Taimi, huwag kang mag-alala. Kilala mo ang personalidad ni Bai Qingling, paano siya bababa sa kanyang sarili para makisama kay Ren Qianfan? Gaya ng lagi kong sinasabi, walang nakakaunawa kay Bai Qingling ng mas mabuti kaysa sa akin. Nagtanong si Lin Qianqian, para sa huling hakbang ng plano, kailangan ko pa bang ialay ang aking sarili kay Bai Qingling? Namumula siya, iniisip si Bai Qingling na kilitiin ang kanyang perpektong paa at sinabi, susunod pa rin ba tayo sa plano? Tumugon si Ji Taimi, ayon sa orihinal na plano ng Holy One, gagamitin natin ang Secret Yin Eater Black Hole Technique mula sa Cloud Palace para ubusin ang kanyang demonic energy at i-seal ang kanyang core technique. Siyempre, maaari mo rin lang siyang saksakin sa kanyang extreme yang point gamit ang demonization blade. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang mawala ang iyong virginity. Dinilaan niya ang kanyang mga labi tulad ng isang manyak at nagbulong sa kanyang sarili. Mukhang talagang isang righteous maiden si Lin Qianqian, pinahahalagahan pa rin niya ang kanyang kalinisang puri sa lahat. Kung tutulungan ko siya sa pagkakataong ito, kapag sumali ako sa righteous path, siguradong hindi niya ako tratuhin ng masama. Sinabi ni Lin Qianqian, ngunit ang demonization blade na ito ay hindi eksaktong madaling itago. Kung magdududa siya, magiging sa anumang paraan, kung hindi ako, sino ang lulubog sa impyerno? Para sa kabutihan ng mundo, kailangan kong ialay ang aking sarili sa demonyo. Bahagyang tumulo siya. Nalito si Ji Taimi habang tinitingnan si Lin Qianqian at sinabi,
Samantala, sa ibang lugar, ang laging nag-aalala tungkol kay Bai Qingling. Patuloy na naghalik ng masidhi si Han Jinyang kay Bai Qingling. Abiso ng system, congratulations, host. Love infusion successful. Sumunod na abiso ng system, gained over 100,000 points. Current total, 200,000 points. Habang nanginginig ang mga tuhod ni Han Jinyang, bigla siyang huminto at sumigaw, Bai Qingling. Gusto kita. Ngayon na. Tumugon si Bai Qingling sa imbitasyon ng aking ginang, paano ako maglalakas ng loob na tumanggi. Sa isang gabi ng kabilugan ng mga bulaklak at maliwanag na buwan, habang sinunggaban ni Bai Qingling ang mapag-akit na mga hita ni Han Jinyang, patuloy niyang sinabi, ang perpektong oras para sumayaw ng magkasama. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, ang kailangan ko lang gawin ngayon ay gamitin ang Dream Returning Ecstasy Bed at magagawa kong kopyahin ang kanyang fisike. Siguradong natagpuan na ni Ren Qianfan ang pasukan sa Secret Realm. Maaari siyang pumasok anumang oras. Biglang sumigaw si Ren Qianfan, mahal. Mahal, nasaan ka? Lumingon si Han Jinyang sa gulat at sinabi, ni Han Jinyang ibigay mo. Ang anding Phoenix Physique, bago ko siya itapon, siya pa rin ang aking asawa sa ngalan. Baka ibang araw. Nakangiti si Bai Qingling at sinabi, hindi ibang sandali. Ang pagdating ni Lord Ren ay lalong magpapabilis sa akin. Biglang sumigaw si Saint Singer, Master. Nandyan ka ba? Sobrang nag-aalala si Singer. Nagulat si Bai Qingling. Umubo siya at sinabi, ahem, habang inilapag niya si Han Jinyang. Sinabi ni Han Jinyang, hindi ko inakala, Bai Qingling, kahit ang batang babae na iyong pinalaki sa iyong tabi, ikaw. Sumigaw si Saint Singer, waa. Master, hindi ka pwedeng umalis sa paningin ni Singer ng ganito katagal. Tumakbo siya patungo kay Bai Qingling. Bigla siyang tumalon at yumakap kay Bai Qingling. Sinabi ni Bai Qingling, Singer, bakit mukha kang isang nawawalang maliit na bata? Namumula at umiyak si Saint Singer. Sinabi ni Bai Qingling, lumiliit ka ng lumalaki, alam mo. Wala nang iyak. Sinabi ni Saint Singer, habang nakita niya si Han Jinyang. Naiinis na sinabi ni Han Jinyang, yeah. Sinabi ni Saint Singer sa kanyang sarili, lakas ng loob ng babaeng itong dungisan ang aking master. Paano niya nagawa iyon? Paano niya nagawang gawin iyon? Akin ang master. Sa pinakamarami, pwede niyang magkaroon ng sister lingin. Sinabi ni Ren Qianfan, aking ginang, ayos ka lang ba? Buong gabi kitang hinahanap. Natagpuan lang kita salamat sa tulong ni City Lord Zhu. At ikaw, itinuro niya ang kanyang daliri kay Bai Qingling at sinabi, Bai Qingling. Yumakap ng mahigpit si Saint Singer kay Bai Qingling gamit ang kanyang mapag-akit na figura. Sa ibang eksena, Ruthless City, guest hall ng City Lord. Tahimik na nakaupo si Han Jinyang at Ren Qianfan. Pagkatapos ay sinabi ng isang alipin, Lord Ren, Lady Ren, malapit nang dumating ang aming City Lord. Ang dalawang bisitang ito na naglakbay kasama ang Asura Hall ay inanyayahan ding umupo. Dumating sina Bai Qingling at Saint Singer. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, ang tindig na iyon ni Ren Qianfan kanina halos nag-hostile siya sa akin sa harap. Buti na lang, dumating sa tamang oras ang imbitasyon mula sa City Lord ng Ruthless City. Maaari kong ayusin ang isa pang bagay habang nandito ako. Sinabi ni Han Jinyang, hindi ba dumating si Bailang sa palasyo ng City Lord kasama natin? Gumamit siya ng whisper transmission para magsalita kay Bai Qingling. Patuloy niyang sinabi, bakit ang late mo? Nagkaroon pa ako ng oras para magpalit ng outfit bago ka dumating. Tumugon si Bai Qingling, isang medyo kasiyasyang bagay yon, siguradong matutuwa si Lady. Sinabi ni Saint Singer, kahit matuwa o hindi si Lady Ren. Sa anumang paraan, ginawa iyon ni Singer at Master ng magkasama. Ipinahinga ni Saint Singer ang kanyang malaki, malambot na dibdib sa ulo ni Bai Qingling. Sinabi ni Han Jinyang sa kanyang sarili ng naiinis, bakit hindi nakashield ang transmission channel na ito mula sa batang disipulo na iyon? Sino ang humingi ng iyong opinyon? Sinubuhan mo bang upsetin ako ng sinasadya? Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, speaking of magkasama. Ang dual cultivation ngayong gabi kasama si Bailang, gawin ulit natin sa susunod, okay? Nagalit si Ren Qianfan. Biglang nagulat si Saint Singer at sinabi, ang gabi na. Lubos na pagod na si Singer. Gustong-gusto na ni Singer na matulog na lang ng ganito. Hindi magagalit si Master sa akin, di ba?
Sumigaw si Han Jinyang, ikaw walang hiyang brat. Tumugon si Saint Singer, ikaw sneaky little tramp. Sinabi ni Ren Qianfan, Bai Qingling, makinig ka. Sobra na ako sa Aayusin natin ito ng isang beses at habang buhay, dito, ngayon. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, ano ba ito? Bakit ang lahat ay gumagamit ng secret transmissions? At sinabi niya ng malakas, kawili-wili. Nakikinig ako. Sinabi ni Ren Qianfan, alam ko ng eksakto kung paano tinitingnan ka ng aking asawa at kung paano mo siya tinitingnan. Ngunit ang katotohanan, sa gitna ng demonic path, ikaw lang ang may kapangyarihan at lakas ng loob na labanan si Mu Sheng. Bai Qingling, sumusuko na ako. Tatawagin ko itong isang kompromiso para sa higit na kabutihan. Ngunit ang katawan ng aking asawa ay mahina pa rin mula sa Gu Poison, maging malumanay sa kanya. Nagulat si Bai Qingling at nag-isip sa kanyang sarili, o aking kabutihan, ito ang pinakamalaking twist ngayong gabi. Akala ko sasabog ka sa akin, ngunit pumasok ka lang sa iyong turtle shell. Kung hindi ka kailanman maglalakas ng loob na gumawa ng isang tapat na hakbang, paano mo inaasahang magugustuhan ka ng iyong asawa? Biglang pinalo ni Han Jinyang ang kanyang armrest at sinabi, hey, laging ganito ba ang pagpapanggap ng iyong City Lord? Naghihintay na kami ng matagal, darating ba siya o hindi? Sinabi ni Bai Qingling, tama yan, hindi ba si City Lord Zurulai ang personal na nag-imbita ng Asura Hall ngayong gabi? Biglang lumitaw ang isang figura. Nagulat na tiningnan ni Bai Qingling ang figura. Biglang sinunggaban niya ang braso ng figura at sinabi, nangangati sa iyong mga bisita. Hindi iyan ang tamang paraan ng pagtrato sa mga bisita. Habang si Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, ay nangiwi sa sakit at sinabi, awo. Sinabi ni Bai Qingling, Primordial Spirit Phantom Technique. Naalala ko ang ilang matandang Foji na mahilig sa astral projection. City Lord Zhu, naglalaro ka rin ba ng iyong Primordial Spirit? Sinabi ni Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, impossible. Ganap na imposible. Ang aking Primordial Spirit Phantom Technique ay walang kapintasan. Paano mo napansin? Itinapon siya ni Bai Qingling pababa, at habang bumabagsak si Zurulai sa lupa, sinabi niya, Denye. Sinabi ni Saint Singer, City Lord Zhu, mas makinig ka ng mabuti. Nakatayo sa harap mo ngayon ang, sinagot ni Bai Qingling, hulaan ko, balak mong bigkasin ang isang bungkos ng nakakatakot na mga titulo. Hindi na kailangan. Sabihin mo na lang. Habang karitchap niya ang ulo ni Saint Singer, sinabi niya, oh. Nakuha, Master. Umubo si Saint Singer at sinabi, ahem, Patriarch ng Vast Sea Sect, Demon Lord Qingling. Sinabi ni Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, sino ang mag-akala? Ang dakilang Patriarch mismo ang bumisita sa Ruthless City. Hindi ko talaga nakilala ang kadakilaan. Ngunit sumusumpa ako na wala akong masamang hangarin. Lumakad si Han Jinyang patungo sa kanila at sinabi, Zurulai, iyan ang pinakamasamang uri ng pagtanggi, walang nakalibing na pilak dito. Magsalita. Bakit mo talaga inimbita ang Asura Hall dito? Sinabi ni Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, ito. Pagkatapos, sa kanyang sarili, sinabi niya, hindi ko masasabi ng malakas, hindi ako maaaring umamin na naglagay ako ng trap para patayin ang mga Lord ng Asura Hall. Sinabi ni Bai Qingling, kung hindi sasabihin ni City Lord Zhu, hayaan siyang makita ng kanyang sariling mga mata. Singer. Sinabi ni Saint Singer, sa iyong utos, Master. Oras na para ipakita ang bunga ng aming delayed na pagdating. Stupid ghost brat, lumabas. Lumitaw ang kanyang demonyong multo. Sinabi ni Saint Singer, naglagay si City Lord Zhu ng soul-breaking formation dito para patayin si Lord Ren at ang kanyang asawa. Ang ghost child na ginamit bilang sakripisyo ay naharang at sinipsip ng ghost general ng aking disipulo. Sinabi ni Bai Qingling, kung tungkol sa taong tumulong sa iyo na mag-orkestra ng kahiyahiyang aksyon na ito, ang iyong asawa, Siksurui. Kumuha siya ng isang kahon at sinabi, sobra siyang mahina, kaya sinunggaban ko siya mismo at dinala ko siya kasama. Habang binuksan niya ang kahon, nasa loob ang ulo ng pangit na lady ng Ruthless City, Siksurui. Bumagsak sa lupa at umiyak si Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, aking asawa. Sinabi ni Bai Qingling, City Lord Zhu, lahat ni. Nagsimulang pawisan si Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, nang hindi makapaniwala. Umupo si Bai Qingling at sinabi, huwag kayong kumilos na parang bisita. Umupo, umupo. Buong gabi nang inihahanda ng kusina ang piging, walang saysay na sayangin ito.
Magsimula muna tayo ng piging pagkatapos ay pag-usapan ang negosyo. Habang kumikislap ang mga mata ni Bai Qingling at Shen Xinger ng pula, sinabi ni Bai Qingling, gaya ng nakikita ninyo, ang inyong matagal ng opresor, ang dating saintes ng Hehuan sect, Sixurui, ay patay na. Lord Zhu, anong pagpipilian ang gagawin mo ngayon? Sinabi ni Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, ako nagpapasalamat ako sa nightmare mula sa aking Godfather para alisin iyon sa aking puso. Sobra na akong napagod sa baboy na iyon. Maaari kong irepresenta ang lahat ng mga puwersa sa loob ng Ruthless City at magpakatawan sa Kangming sect. Nakangiti si Bai Qingling. Sinabi niya, alam ko nang matalino si City Lord Rulai. Unahin muna nating bisitahin ang pangunahing altar ng Kangming sect para batiin ang sect master. Maaari mo ring gamitin ang pagkakataon para makabawi mula sa lahat ng taon ng pang-aabuso. Yumuko si Zurulai, ang City Lord ng Ruthless City, at sinabi, lubos akong nagpapasalamat sa dakilang kabaitan ng Godfather. Biglang tumakbo ang isang alipin at sinabi, ulat, City Lord. Dumating na ang Queen of Shadows sa Ruthless City. Nandito na siya sa palasyo ng City Lord. Nagulat si Bai Qingling, Zurulai ang City Lord ng Ruthless City, Han Jinyang, at Ren Qianfan, na sumigaw, ano? Nagtanong si Shen Xinger, Master, may kakaiba ba sa Queen of Shadows na ito? Tumugon si Bai Qingling, wala lang. Sinabi ni Empress Xiao Qingmei, nandyan ba si Little Qingling? Bilisan niyo at hayaan niyong tingnan kayo ni Big Sister. Habang dumating si Empress Xiao Qingmei, ang Empress ng Demon Palace. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, ang Queen of Shadows, si Xiao Qingmei, ay isang sinaunang nilalang mula sa Yunzhu na may half succubus blood, isang witch mula sa parehong era ni Sentes Muxinlan. Ngunit hindi siya kailanman dapat na lumitaw sa Ruthless City sa orihinal na kwento. Maaaring ang di inaasahang pag-unlad na ito ay direktang nakaaim sa akin. Sinabi ni Ren Qianfan, bumabati si Junior Ren Qianfan sa Queen of Shadows. 300 taon na ang nakalilipas mula sa ikalawang Righteous versus Demonic War, at ang reyna ay mas kakit-akit kaysa dati. Habang tumakbo siya patungo kay Bai Qingling, sumigaw siya, o aking, Little Qingling. 100 taon na ang nakalilipas, at ang laki-laki mo na at ang gwapo-gwapo mo. Bigla niyang isiniksik ang ulo ni Bai Qingling sa kanyang malaki, malambot na dibdib at sinabi, halika dito at hayaan mong suriin ni Big Sister ang iyong katawan ng lubusan. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, habang patuloy na sinasabik ang sandali habang isiniksik sa malambot, maliliit na dibdib ni Empress Xiao Qingmei, buwisit. Hindi ba napapansin ni Xiao Qingmei na ang kanyang tangkad ay halos 11 talampakan na ngayon? Ang kanyang mga kamay sa akin ng ganito ito ay plain abusin ng isang kawawang little shota. Sinabi ni Bai Qingling, habang ang Queen of Shadows ay kumakapit sa kanya, 100 taon ang nakalilipas, at hindi na ako ang batang lalaki noon. Kaya kailangan kong hilingin sa reyna na pakiusap mag-ingat sa kanyang pag-ugali. Si Empress Xiao Qingmei, na namumula sa kasiyahan, ay mas mahigpit na yumakap kay Bai Qingling at sinabi, "Yik, ganoon pa rin kakuripot, matandang moda, at seryoso. Little Qingling, hindi ka nagbago. Ang cute." Biglang, galit na sumigaw si Shen Xinger, masamang babae. "Bitawan mo ang aking master." Idinagdag ni Han Jinyang. "Akin si Lord Bai siya ang representante ng aming Kangming sect. Kahit ang Queen of Shadows ay dapat magpakita ng tamang pag-ugali." Tiningnan sila ni Empress Xiao Qingmei at sinabi, aba. Sanay lang si Big Sister na maging carefree, hulaan ko talagang dapat akong maging mas maalalahanin sa mga tingin ng ibang tao. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo dala si Bai Qingling, habang sinasabi, bakit hindi tayo pumunta sa kwarto ni Big Sister para mag-catch up ng maayos? Sumigaw si Shen Xinger, Master. Sumigaw si Han Jinyang, bailang. Makalipas ang ilang sandali, sa Demon Emperor's flying vessel, sinabi ni Empress Xiao Qingmei, Little Qingling, naaalala mo pa ba ang Asura 100 battles ng reynang ito? Tumugon si Bai Qingling, noong araw na yon, salamat sa isang pizza ng tsang ito, naging posible para sa akin na kunin ang Demon Source at paunlarin ang aking core demonic technique. Ang aking posisyon bilang Demon Lord ay may utang na loob sa iyo. Hindi ko kailanman magagawang kalimutan iyon. Tumugon si Empress Xiao Qingmei, mas makinis na ang bibig mo kaysa dati. Kung makapagsalita ka, magsalita ka ng mas marami. Sinabi ni Bai Qingling, ang asawa ng Demon Emperor ay may mataas na posisyon. Mangyaring magpigil sa pag-ugali na nag-imbita ng chismis. Sinabi ni Empress Xiao Qingmei, sob.
Noong araw, tinawag mo akong good sister para lang makakuha ng tulong. At ngayon tinatawag mo akong Demon Emperor's Lady. Napakasakit ng loob. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, lahat iyon para sa posisyon ng Demon Lord, kailangan kong ipagpilitan ang aking mga ngipin at sabihin ito. Huwag mong gawing parang sinabi ko ito mula sa puso. Sinabi ni Bai Qingling, ate. Habang naiinis na inaalala ni Bai Qingling ang kanyang nakaraan, kasama si Empress Xiao Qingmei, sinabi niya, kalimutan mo na. Hindi ako pumunta ng ganito kalayo para lang asarin ka. Sinimulan niyang alisin ang ilan sa kanyang mga damit. Patuloy si Empress Xiao Qingmei, naisip mo ba kung bakit ako handang tumulong sa'yo? Tumugon si Bai Qingling, mapagpakumbabang hinihintay ko ang karunungan ng reyna. Sinabi ni Empress Xiao Qingmei, ang aking minamahal na karibal sa buong buhay, si Muxinlan. Sa aming huling laban 3,000 taon na ang nakalilipas, natalo ako sa kanya ng 1-2 lang. Ngunit sa laban na yon, nakakita ako ng isang sulyap sa malalim na kanyang divine sense ng mga malabong labi ng tadhana. Tiningnan niya ang kanyang malaking tasa ng tsaa, pagkatapos ay huminto at idinagdag, hulaan ko gumamit siya ng ilang uri ng celestial divination technique mula sa upper realm para makita ang isang malayong hinaharap. Sa vision na yon ng hinaharap ng 9 provinces, ikaw ang tanging immortal reflection sa kanyang mga mata, tulad ng kanya. Marahil naniniwala siya na ang trahedyang wakas na kanyang nakita ay dulot mo. Iyon ang dahilan kaya kailangan niyang patayin ka. Nag-isip si Bai Qingling sa kanyang sarili, imposible. Si Bai Qingling ay tiyak na itinakdang mamatay sa Blood Kitchen. Mahigit na 3 beses ko nang na-clear ang laro na Immortal Love, hindi kailanman mayroong ganitong plotline o ending. Kung ang reyna ay nagpaplano o naghihiwatig ng isang ultimate death match sa pagitan ko at ni Muxinlan pagkatapos ngayon ang perpektong pagkakataon para humingi ng benepisyo, di ba? Habang uminom si Empress Xiao Qingmei, sinabi ni Bai Qingling, naniniwala akong nauunawaan ko ang mga intensyon ng reyna. Sa papalapit na demonic tournament, mayroon akong isang kahilingan. Nagtanong si Empress Xiao Qingmei, yeah. Ano ito? Tumugon si Bai Qingling, hinihiling ko sa aking mabuting kapatid na lumipat sa kama at tulungan ako sa aking kultibasyon. Habang umiti si Bai Qingling, namula si Empress Xiao Qingmei at basang-basa ang kanyang pulang, malambot, maliliit na labi. At dito muna nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang kabanatang ito, suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-subscribe. Malaking tulong ang inyong suporta upang makapaghatid pa tayo ng mas marami at mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kabanata. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.